Good morning, Bing Reyes po, yung lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging, according to the Gospel of St. Matthew, chapter 20, verses 1 to 16. Ito po yung tungkol sa the vineyard workers, the parable of the vineyard workers. Actually, yung parable na ito, hindi bago sa atin dahil marami na tayong ganito ang kalagayan. Halimbawa, sa province setting, may mga palayan. Yung may-ari ng palayan, maghahanap yun ng mga workers. Ano workers? Yung susweldohan niya para gumawa, asikasuhin yung palayan. Yung iba magtatanggal ng damo sa tabi, yung iba ay ayusing daanan, yung iba naman mga araro, yung iba maglalagay ng tubig, yung iba magtatanggal ng damo doon mismo sa putikan, sa taniman ng palayan. Pag malinis na yun at may tubig na, saka pa lang magtatanim. Iba din yung babayaran para magtanim. Siguro mga 3 o 6 na tao yung magtatanim. Lilinya lang sila, sabay-sabay, ganun. Papunta doon, galing sa kabila, papunta sa kabilang dulo. Ayos na. Iba-ibang trabaho nila. Iba-iba syempre. Iba-iba trabaho nila. Iba-iba din oras ng pagkatapos nila. Siguro pag ang assignment mo is magbubukas lang ng tubig, syempre tapos ka na agad. Magbubukas ng tubig, babalik ka lang sa hapon. O sa gabi para isirado yung agusan ng tubig. Yun yung assignment mo eh. Yung gawa naman ng pilapil, yung daanan, tatanggalin mo yung damo para pag may dadaan hindi mahulog sa putikan. Siguro tanghali, mag-uumpisa ka ng umaga alas 8, pagdating mo tanghali, ayos na yun. Susweldo ka na agad. Ganun lang. Ibig sabihin, iba-iba ang worker, iba-iba ang trabaho, iba-iba din ang sweldo. Para iba-iba trabaho di ba? Yung bigat ng sweldo nila, iba-iba din. Sa parable of the vineyard workers, may isang mayaman nga tao nga may ari ng isang taniman, vineyard. Tapos, maghanap siya ngayon ng babayaran niya para asikasuhin yung kanyang vineyard. Lumabas siya ng kanyang mansyon. Tapos, pag labas niya, maaga, alas 8. 8 o'clock, may nakita siyang isang tao, palaboy. Nawa siya. Nilapitan niya. Ginoo, kamusta po? Ikaw ba ay naghahanap ng trabaho? Nagulat yung nila. Opo, naghahanap po akong trabaho. Bato, meron po ako may alok ng trabaho. Meron akong taniman. Kaya, maglilinis ka lang doon at pagtatanim ng mga oranges, kung di ba apples. Game mo ako, game. Magkano sahod ko? Bibigyan kita ng, sabihin lang natin, bibigyan kita ng 300. Buong araw, 300. Ayos na ba yun? Malaki na po yun. Ayos na yun. Sa capital kasi city sa Manila, minimum wage is mga 600 plus. Pero sa province, depende yun na pag-uusapan. Walang minimum wage. Kaya dito, okay na ba yun? 300 a day. Ang minimum 300 a day, 8 a.m. to 5 p.m. Okay na yun, sabi ng lalaki. Kaya, game. So, yun na usapan natin. Pumunta ka na sa taniman ko para makapagsimula ka na. Ayos na. Ayos usapan natin? Ayos po. Sige, makakapagsimula ka na. Shake hand. Ayos na. May trabaho na yung lalaki. Pagkagabi, meron na siyang 300. Ayos na. Meron na siya pambili ng bigas, gulay. Inuwin. Hindi mawawala. Sabi nga, pagtabante ka, kailangan konting relax din. Di ayun.
Ando na yung isang lalaki. Pero naisip ng may-ari, mukha namang ang laki-laki ng taniman ko. Kawawa naman siya lang mag-isa. Baka ilang araw abutin yun. Napakatagal. Kaya yung bandang alas 10, lumabas siya uli ng bahay niya. Tapos may nakita siyang palaboy uli. Ibang palaboy na naman. So, ano kaya? Dagdagan ko ng tabahante. Sige, dagdagan na lang. Nilapitan niya yung palaboy number 2. Ginoo, gusto mo magkaroon ng trabaho? Nagulat yung palaboy. Abay, syempre, gusto. Bakit meron ba kayong maialok ng trabaho? Meron ako taniman dyan lang sa tabi. Mukhang may isa ng trabahante doon. Kung gusto mo, pwede ka ding maglinis doon. Siya sa kabilang banda, ikaw sa kabilang banda. Tapos, susweldohan din kita ng 300. Kung payag ka, kung okay lang sa'yo dahil mag-aalis 10 na. Okay po yun. Maraming salamat. Kailangan ako makakapagsimula. Simula ka na ngayon. Pumunta ka lang doon, ikaw na bahala sa mga gamit mo at kakainin mo. Dahil hanggang alas 5 pa ako pupunta doon para tignan kung ano trabaho niyo. Pagkatapos, susweldohan ko na kayo. Opo. Sige, pupunta na po ako. Natuwa na siya. Dahil nga, siyempre, 2 trabahante na yun. Mukhang kaya na yun. Magkabilaan. Ayos. Dumating ang tanghalian, nagtanghalian siya. Tapos, siesta, pahinga. Pagkalas 2, bumangon siya. Nagmerenda, nagkape. Lumabas, nagyosi, lumabas. Paglabas niya ng mansyon, may nakita siyang palaboy. Hindi na sana niya papansinin. Nilapitan siya. Ginoo, amo. Kawawa po ako, wala na po kung makakain. Baka pwede may alo kayong trabaho para may pambili man lang ako ng bigas. Naawa siya, naantig siya dahil mayaman siya eh. Ganun ba? Sige, dahil kawawa ka naman, pwede pa naman may taniman ako dyan. May 2 trabahante na doon. Habol ka lang sa kanila. Trabaho ka lang ng trabaho. Linisin mo lang, hindi pa nila nalilinis. Tapos, pagdating ng alas 5, susweldohan kita ng 300. Ayos ba yun? Okay ba yun sa iyo? Usapan natin? Opo, okay po. Okay po yun. Kailan po ako pwede magsimula? Ngayon, humabol ka na dahil mag-alas 3 na. Para pagka alas 5, sabay-sabay ko na kayong 3 susweldohan. Kaya humabol siya. Nagulat yung 2 tao dahil nga hapon na may humabol pa isa. Kaya, hinayaan lang nila dahil hindi naman sila may-ari eh. Yun yung utos sa may-ari. Kaya naglinis. Hindi pinansin yung pangatlo, hindi niya pinansin yung 2. Naglinis lang siya. Yung nakita niyang banda dito sa bandang huli, hindi pa nalilinis. Doon siya naglinis. Yung 2, pinatuloy lang din nila ginagawa nila. Tapos, ayun na, dumating alas 5. Tapos na ang araw, panahon na para magsweldo. Yung may-ari, hinanda ng pera niya, pangsweldo, pumunta sa kanyang taniman. Tapos nakita niya yung 3. O sige, Marikel, tama na, alas 5 na. Work time is over. So, alika na, sweldo na kayo. Yung unang palaboy. Worker number 1. Right side, nalinis mo? Opo. Usapan natin, di ba? Usapan natin, 8 to 5. Nilinisin mo yung right side. Nagawa mo. Congratulations. Mabuti, good. Eto sweldo mo. Magkano usapan natin? 300 po. 1, 2, 3. Ayan. Ayos ka na? Ayos. Hindi pa siya umalis. Hinintay niya, sweldohan din yung 2. Worker number 2.
Pinalinis ko sa iyo, ang left side naman. Nalinis mo ba? Oo, ang linis-linis oh. 10 to 5. Usapan natin, sweldo mo, 300. Nagawa mo, so susweldohan kita. Ayos ba yun sa'yo? Oo, ayos na ayos oh. Yung unang worker number 1, medyo, ano ba yan? Ako, nagsimula ng 8 siya, nagsimula ng 10. 300 pa din? Ano ba yan? 1, 2, 3, binigay niya sa worker number 2. Okay? Tinupad ko ang ating usapan. May reklamo ka pa ba? Wala. Reklamo. Maraming salamat to. Then, pangatlo, worker number 3. Yung sabi ko sa iyo, kung ano hindi nilang nalinis, dalawa, yun ang lilinisin mo. Nalinis mo ba naman? Opo. Nangangalahati pa lang po sila. Ako na po naglinis ng kalahati. Bandang likuran nila. Nilinis ko po yan lahat. Mabuti. Usapan natin. Simula ka ng alas 3 hanggang alas 5. Tapos susweldohan kita ng 300. Eto 300, 1, 2, 3. Tinupad ko ang ating usapan. Masaya ka ba? Opo, masaya po. Maraming salamat po sa inyong awa. Sa inyong pagbigay ng puso. Salamat po, maraming salamat. Halos maiyak-iyak na yung worker number 3 sa tuwa. O sige, nasweldohan ko na kayo. Natupad ko na ang ating usapan. For now, tapos na. Sunod na naman. Humayo na kayo. Maraming salamat. Tatalikod na sana yung may-ari at alis na din. Narinig niya yung worker number 1. Nagmamaktol. Galit. Tinanong ng worker number 3, ano problema mo? Ba't nagmamaktol ka? Andiyan pa yung may-ari, papalabas pa lang. Narinig niya. Sabi ng worker number 1, anong klase ito? Nagsimula ako ng alas 8 hanggang alas 5. Ikaw alas 10 lang. Lalo na ikaw, worker number 3, alas 3 lang. Ang sahod mo 300, sahod ko 300, ganun pa din. Sana ng ustisya. Hindi nakapagpigil ang may-ari. Bumalik. Ano ba ustisya sa iyo? Yung wala kang trabaho o meron kang trabaho? Siyempre meron trabaho. Ang ustisya, yung tinutupad kung ano dapat. Usapan natin, alas 8 hanggang alas 5. Tinupad mo, ustisya yun. Babayaran kita ayon sa ating usapan. Tinupad ko tinupad po. Ano problema mo? Ba't ka nabamaktol? Galit ka ba na tinupad ko yung usapan ko sa kanila? Galit ka ba na mapagbigay ako? Galit ka ba? May karapatan ka bang magalit? Wala po. Sorry. Hindi na kita ulitin trabaho dito kung ganyan ka. Ako ang may-ari. Ako ang nakikipag-usap at tinutupad ko anong usapan ko. Huwag ka magagalit. Dahil hindi ikaw ang nagpapatrabaho. Hindi ikaw ang nakikipag-usap. At lalong hindi sa'yo galing ang perang pinagbabayad ko. Kayong tatlo, naunawaan ba niyo? Iba-iba ang inyong assignment. Iba-iba ang usapan natin. At tinupad ko kung ano ang ating usapan. May masama ba doon? Pinagbigyan ko kayo para makapagtrabaho kayo, para kumita kayo. Tapos nga tinupad ko at usapan sa inyong, yan pa inyong iagati sa akin, sabi niyong pagkato. Hindi ako kasali dyan. Yun lang. Sige. O siya. Ngayon maliwanag na lahat. Kung magaan sa inyong dibdib, baka next time, pwede uli. Magtrabaho kayo. Sige, maraming salamat. Umalis lang may ate. Yun po ang parable of the vineyard workers. Walang masama sa ginawa ng may-ari.
Yung pinatrabaho niyang worker number 1, worker number 2, at worker number 3, bunga ng kanyang awa. Hindi yun obligasyon niya. Binigyan ng pagkakataon yung mga tao na kumita. Wala siyang obligasyon. Bunga yun ng kanyang mapagbigay ng kalooban. Mapagmahal nga puso. Mawaing damdamin. Kaya naawa siya. Pwede namang wala. Pero, hinayaan niya para makatulong siya. Yung usapan niya sa 1, worker number 1, usapan niya sa worker number 2, usapan niya sa worker number 3, iba-iba. Hindi dapat ihambing na worker number 1. Hindi dapat ganito. Bakit? Ikaw ba may-ari? Ikaw ba nagtatakda? Hindi. Matuwa ka na pinagbigyan ka. Matuwa ka na nagkaroon ka ng pagkakataon. At lalong matuwa ka dahil tinupad ang usapan. Nagkasahod ka. Matuwa ka! Hindi magmaktol, magmagalit. Ayos o, naunawa natin? Iba-iba tayo. Ang takbo nating buhay, iba-iba. Iba-iba ang assignment. Ang lahat may usapan, pag may mabuti kang ginagawa, meron kang biyaya. Tinutupad ba ng Diyos? Yes, binibigyan tayo lahat ng biyaya. Iba-iba ang paraan. Kaya huwag nating ihambing kailanman ating sarili sa iba. Dahil iba-iba ang paraan, iba-iba ang tawag natin, iba-iba ang ating paglalakbay. Maliwanag ko. Kung yung tao, yung isang tao, ang damdaming biyaya, nakakainggit. Ano ba? Ano bang paglalakbay mo? Yung paglalakbay mo, yung dinadaanan mo, paglalakbay ba na maraming biyaya? At kung may biyaya mang darating sa iyo, maghintay ka. Pagkatapos ng trabaho, darating yun. Gawin mo lang ano dapat mong gawin para matuwa sa iyo ang may-ari ng buhay. Maliwanag po, di ba? Hanggang dito na po. Maraming salamat. God bless us all.